Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y maagang na-stress ngayon kung alam lang po ninyo. Hay naku, kung kailan pa kailangan mong magbayad, saka pa mangyari yung nangyari ngayon. Napakatanga ko ba? Hindi lang to isang beses nangyari sa akin kung hindi. Siguro, pang-apat na beses na to siya. Meron sana mag-online bank sana ako. May ibabayaran lang sana ako ba. Ngayon, yung nagamit ko na card, yun yung card namin, yung ATM card namin ni Martin na, yung kaming dalawa, yun ang nagamit ko. Meron kasi akong sarili kong account, bank account, dapat yung card na yun ang gagamitin ko mag-online bank. Hindi ko tiningnan, diretso lang ako pasok doon sa tapos ganyan sa computer, ginanyan ko sa dito sa computer ko. Ibang sabi naman doon, mali daw yung code. Sabi ko, bakit mali ang code? Tama naman yung nakalagay sa screen. Tapos ganun din yung binigay ko dito sa Sabi ko, bakit mali yung code na tama man. So, dyan ko na napansin. Tapos 3 beses ko na ni-try, binigay yung code, paulit-ulit. Dyan ko na napansin na mali pala yung ATM card na ginamit ko. Tapos ngayon, nakalagay dyan, kailangan akong tumawag doon sa bangko namin para magamit ko ulit yung aking online bank. Kasi ni-block muna nila dahil baka may ibang tao na nag-try mag-open sa ganyan man yan. Ngayon, ni-block muna nila, kailangan kong tumawag doon para ma-okay na ulit yung ko. Hindi ko alam kung last time, kung pinadalaan ba nila ako ng bagong password, mga ganyan, hindi ko na maalala. Or sa lang, baka pwede lang din namin magawa dito sa online. Ngayon, kailangan kong tumawag sa kanila. Wala si Martin dito. Last time kasi si Martin yung tumawag doon. At sinabi niya, yung asawa ko, nagkamali na naman ng card na gamit, na-block na naman yung niya, hindi na naman siya makapag-online bank. Yan, sabi niya, tinulungan siya ng babae. Ngayon, gano'n na naman nangyari. Kasi po, yung ATM card ko, parehas lang po parehas lang ng color ba? Parehas talaga lahat. Yung bank account lang ang magkaiba. So, tanga-tanga ko ba? So, tanga-tanga ko talaga. Pang-4 na beses na yan. Hindi ko naman pwedeng ilagay yan sa ibang pitaka yung aking card dahil kailangan ko man yan kung ko ba? Isang pitaka lang yung ginagamit ko. Hindi ko naman pwede yan siyang iiwan dito sa bahay o 2 pitaka yung gamitin ko. Ang gagawin ko ay dapat tingnan talaga yung card kung tama ba yung ginagamit ko. Yan yung ilagay ko sa utak ko ba na hindi magtanga-tanga. Na-stress kasi ako kanina umaga dahil doon sa papilis ni Rafaela. Ang aga namin kanina umalis. Ang aga namin pumunta sa City Hall. Ang aga namin doon sa District Court nagtawag, mga ganyan. Dami namang stress. Tapos 2 beses kami nagbalik sa City Hall dito sa Plettenberg. Basta dami kaming ginawa ngayong araw na to. Dahil nga sa papeles ni Raquela na kailangan maipadala ko sa DHL Express ngayon or bukas or sa Biyernes. So, kung hindi ko mapadala, hindi siya makapunta sa kanyang appointment next week. Yan ang problema. Yan yung na-stress kami yung ganina umaga. Yung si Martin na-stress din. Si Tobias, kami 3. Mga stress kanina, pati yung mama ni Tobias nasali ba dahil tinawagan namin siya. Sabi na, kaya maaga kami na-stress. Kasi siguro, nawala sa isip ko na dapat tingnan ko yung card. Dito lang ako dahil nga, yung utak ko ba, yung nasa isip ko kasi yung papilis ni Rafaela. Kasi kailangan kasi yun mapaedala. Kailangan dumating ngayon sa City Hall dito sa Plettenberg or bukas para maipadala namin sa DHL Express. Dahil kung hindi yun darating, ngayong week na to, hindi siya makapunta doon sa kanyang appointment next week sa embassy. Na-stress ako ba yung pag-online bank ko ngayon, wala sa isip ko yung tingnan ko mo ng card. Normally po, nag-iingat na po talaga ako kasi ayaw ko na maulit na palagi na lang na ganyan nangyari ba. Lalo pag may importante ka na babayaran, okay lang sana kung yung isang account ang pwede kong gamitin. Okay lang sana, yun kasi yung meron kasi kaming ginagamit kung mag-online bank kami, meron kaming ginagamit na kung saan nilalagay yung aming yung aming ATM card ba. Yun kasi ang na-block. Kaya hindi ko siya pwede magamit kahit sa account ni Martin o sa account ko.
Kaya yan, kung magbayad man ako, kailangan sa computer ni Martin ko gagamitin at sa kanyang meron kasi mga security code yan kay Martin Hindi ko magagawa dito sa computer niya kahit alam ko naman lahat yung password. Dahil yung security code na isend nila nasa cellphone ni Martin. Si Martin nagtrabaho man, hindi ko naman yung nakausap ngayon. Kaya sabi ko, bukas ko na lang talaga tatawagan ang bangko. Magpapadala pa naman sana ako ng pang-upa doon sa apartment namin sa Pinas ba. Paano ko magawa ngayon nga? Hindi nga ako makapag-send. Na-block na naman itong ginagamit ko kung mag-send ako ng pera. Pakita ko sa inyo ha. Ito po yung ginagamit namin kung mag-send kami ng pera sa Pinas. Ito po siya. Ito po yung na-block. Ay, Diyos ko. At saka yung card. At itatry ko mamaya mag-withdraw sa bangko kung gumagana ba yung ATM card ko. Kung pati ba yung ATM din na block or ito lang siya. Kasi ito yung ginagamit pag ito kasi nag-ano ng code ilagay mo diyan pag nag-online bank ka sa bangko mo. Ngayon na-block siya. Gawin ko gesperrt sa German pa gesperrt. Tingnan natin kung anong gesperrt sa English. Na-stress ako ba? Nawala sa isip ko na titingnan ko muna yun. Ginagawa ko na ba yan palagi, no? Na-block nga. Gesperrt. Tama nga yung sabi ko. Kaya yan siya. Wala akong magawa, kundi magantay na lang ako hanggang bukas or mamaya yung pang-rent nila sa apartment kasi si Martin meron din siyang meron siyang account sa Sendwave, pwede naman sa kanya sa cellphone niya. Yun nga, mamayang gawi ko pa magawa. At yung problema ko lang kasi sa account ko mismo, meron akong babayaran na in-order ko ba. Kailangan ko na siyang bayaran. Ngayon, hindi ko mabayaran dahil nga sa nangyari sa aking online bank. Bukas, pag tawagan ni Martin yan sa bangko, naman siya, ma-okay siguro agad. Katulad last time na ginawa niya, hindi ko sigurado kung, hindi ko na masyadong maalala ba yung last time, kung ganun din ba yung kadali na okay yung nung pagtawag lang. Magtawag sana ako ngayon, naman, close pa sila dahil lunch break na nila. Anong gagawin ko? Siguro hintayin ko na lang din hanggang bukas. Mag-relax na lang ako dahil kanina pang umaga ako na-stress dahil nga sa papers ni Rafaela hindi pa dumating. Ay, Diyos ko. Sino bang hindi ma-stress niya, no? Na next week na yung appointment niya. Tapos ipapadala ko pa yan sa Pinas, DHL Express. Kung hindi siya darating ngayong week na to, hindi na yan naabot sa Pinas. Sa kanyang appointment. Okay lang ko sana kung may magdala na kakilala natin. Ngayon, wala akong kakilala na uuwi kung sa Cebu siya darating. Wala akong kakilala ngayon na uuwi. Hindi naman ting bakasyon ngayon dito sa Germany. Lalo na yung may mga anak na nag-aaral. Kaya, yun yung isa sa sa isip ko ba. Na nawala lahat yung diretso lang, paslak lang dyan. Hindi tinitingnan kung tamang card ba yung gamit. Basta lang, naglagay dyan. Tas mali pala. Yan. Hindi ko na siya yung gagawin ko ngayon, magbubuon na lang ako at hintayin ko na lang mamaya kasi mamaya pagdating ni Martin, hindi na naman din namin matawagan yung bangko dahil sirado na. So bukas pa namin masulbad tong problema na to. Na lang ako. Magpunta muna ako sa kusina at magtingin ako kung ano yung makakain ko ngayon. Mag-inom muna ako ng kape kay tingnan niyo yung mata ko. Ay, basta ma-stress ka, no? Parang wala ka sa mo ba? Parang minsan parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Kasi po si Uma din, yung problema ko kasi ngayon, si Uma, hindi natulog ng buong madaling araw, hindi natulog. Kanina, inaantok, hindi naubos yung tinapay, nakaupo lang ganyan sa kanyang upuan doon sa baba. So sabi ko, kung hindi ko to inumin yan ng gamot ngayon, okay lang kung hindi niya maubos yung kinain niya kasi nakainom naman siya. Pinakain ko siya nakakain na siya ng ilang subo na tinapay yung hinihiwa ko ng maliliit. Tapos natulog. Baka makalimutan niyang ilunok yung tinapay dito di ba? Sabi ko, ay, pahigain ko to. Tapos pinainom ko agad ng gamot. Kasi kung hindi ko yun binigay yung gamot niya, hindi pa niya yung mainom yung gamot niya. Importante pa yung gamot niya na mainom sa umaga. Yun, natulog pa. Nakanganga talaga si Uma. Sobrang, sobrang lobat ni Uma ngayon.
Natulog. Ako lang nag-asikaso sa kanya kanina. Si Martin, pinahiga ko kasi naantok din siya. Sabi ko, ikaw man matulog kay magtrabaho ka pa mamaya ng mamayang hapon. Ako, okay lang. Kaya pwede naman ako humiga mamaya kung inaantok ako. Ikaw, magtrabaho ka na. Ikaw na lang maghiga ng kahit sandali lang. Dahil sinamahan nga namin yung pinsan niya kanina doon sa City Hall. Ngayon, yun yung nangyari po sa mga stress-stress dito. Ay, ginoo ko. Dadami na naman tong puting buhok ko dito dahil sa stress. Sabi ko po sa inyo, tingnan mo yan to. Maganda umaga po sa inyong lahat. Hindi po maganda ang gising ko ngayon dahil masakit yung ngipin ko. Wala akong masyadong tulog. Nagising ako kanina na sakit ng ngipin ko ba? Ito oh. Kaya napunta ako sa dentist. Buti nilang may appointment sila ngayon na may uno sila ba? May bakanting. Yan, ito na po yung mango float natin oh. Pero palpak siya kasi yung Nestle cream at yung kondensada nung ni-mix ko na lasaw. Sayang naman itapon. Sabi ko, gagawin ko pa rin. Kaya sayangan ako itapon ba? Sabi ni Michelle, masarap na talaga. Nilagay ko siya sa freezer, tapos nilabas ko na siya kanina pa para matikman ni Michelle kasi si Michelle din na siya makaantay. Gusto na niyang tikman. Ganyan siya. Sabi niya, masarap daw. Ipakain ko pa naman sana yan sa ano ba. Patikim ko doon sa ating kaibigan ba. Yan siya oh. Pero sarap. Halika. Sarap daw, sabi ni Michelle. Ang anak ko nag-request ng ng pizza. Ito yung ginawa ko sa kanya. Ito ay tuna. Slice ko. Ang ganda naman itong pang-slice namin. Ayaw ni Michelle yung masyadong paig na yung ayaw niya yung crispy na ba. Gusto niya yung ganitong pagkaluto ng iniwa ko para yan, tapos na. Pwede na kainin ni Michelle. Yan na yung pagkain ko ngayon. Ito ay sardinas at bihon. Ginisa ko siya. Gustong gusto ko po itong ulam na to. Hindi muna ako mag-rice dahil bawal ako mag-rice ngayon. Kwento ko po sa inyo kung bakit. Kain muna ako. Kain muna ako saglit. Ngayon, mag-prepare ako sa aking gamit dahil alis tayo. Transfer na naman yung mga pitaka. Ito po yung ginagamit ko. Pang sa kamay ba para hindi dry. Tingnan yung mo. Kasi dito malamig. Nasisira yung lalo na pag palagi ka naghuhugas. Tingnan po ninyo yung kamay ko kung saan nakita po nyo dito na side. Kailangan may protection. Ayan siya. Kailangan ko nang bumili ng bago. Kunti na lang siya. Ito yung laman ng aking bag. 2 pitaka yung dadalhin natin ngayon dahil iwan ko kung bakit. Bakit 2 pitaka yung dalhin ko ngayon. Parang trip ko lang. Ito yung bago kong perfume sa H&M. Maganda to siya. Ang sale ko na nabili ko. Mabango din. Ito yung gagamitin nating bag ngayon. Ang isa pala nito, di ba? 2 yung ganito ko. Pero ibang, wala siyang, hindi ganito yung niya. Yung ganito, parang ganito lang yung niya. Binigay ko sa pamangkin ko sa Pinas. 2 pitaka yung dadalhin natin. Ito yung pitaka. Ilagyan ng mga card. Kasi ito naman isa kong pitaka. At magdadala din ako ng aking
Isa pang perfume ito. Wala na pala tong laman. Ubos na pala ito. Ito, isa din sa ginagamit kong pangkilay. Ito. Tagal na to siya eh. Pwede na siguro to siyang, ito siya palaging ginagamit. Yan na yung mga laman ng aking, yung bag. At syempre, nagdadala pala ako ng candy. Dahil minsan, ito yung candy ko. Kasi minsan mabaho kasi sa loob ng lalo na pag nagsakay kami ng bus. Minsan mabaho sa loob. Kabuhion ko minsan. Yeah. Nagdadala talaga ako ng extra na candy. Ito yung isa nating lipstick. Lagay din natin dyan. Alam mo siya. Saan ba yung ko eh? Ay, ito pala. Ito din. At ito. Lagay natin. At syempre, nagdadala din tayo ng gamot. Gamot sa high blood. Kasi hindi pa ako nakainom ng gamot. Mamaya ako nainumin pag dating namin doon sa pupuntahan namin. At yung isa kong cellphone pala, nasaan na yun? Ito na. Lagay natin. That's it. Ganyan lang. Yung laman ng bag ni Mami Rose. Taran! Tingnan po ninyo, malapit na talaga ang Easter na. Sana maganda nito eh. Was ist schon Philipp D? Die, ne? Ja, der ist schön. Oh, schön. Ist auch schön. Ah, Alles schön. schön. Oh, schön. Alles schön. Maganda daw lahat sa pinipilip. Maganda ng nila. Oh, di ko. Nicht so ganz nah. Ich muss dir für Fionas Geburtstag gucken. Oh, Mann. Alles schön. Ito mga Ramadan na ba? Para sa malapit na bang Ramadan? Kasi marami na ako nakita ng mga dekorasyon pang Ramadan dito. Ito, Ramadan to siya. Ang ganda oh. Wala, 6 euro itong Wow. Ang ganda ng nila. Ay, ito ang gwapo. Sana all. Shot ko ma shot. Nim gold din na. Schön, ne? 6 euro. Guck mal. Was mir nur geklaut. 3 Euro. Guck mal, Schatz, was mir nur geklaut. Den Mondkuchen. Was Mondkuchen? Mondkuchenfarben haben. Nein. Ich gebe voll. Das ist doch gut. Da will ich Unfall für Schokolade. Guck mal, wie schön. Klar, so Guck mal, ang ganda pa ng mga glass. Ja, das ist ein Ratter, glaube ich. 1 euro 75 lang. 1 euro 50 lang pala. Ang gaganda, uy. Pili, pass auf. Oh, ang ganda pa nitong tasa nito. Oh. Yeah, gold yung pinili ko. 12 euro lang siya eh. 16 Papa, können wir mal noch 16. dieses Bonal für Philipp holen? Ja, ich glaube wohl gleich. Tapos halt to fest is malhan. Oh ja. Nagbili din ako ng ni Fiona. Hier einmal Para sa birthday niya. At Weißt du, ito. was von dem Müll? Weil das... Fiona, gib sa mama bitte. Nein, danke. Das ist mein einziges Geld. Das ist genauso wie eine Grill. Das ist das Sushi. Ang ganda naman ng na to. Ano kaya to?
Nagtingin pala si Martin dito. May bagong restaurant dito. Vietnamese. Ah, Vietnamese pala, Shots. Shots, Vietnamese siya. The state, ba? Mama, was Vietnamese pala siya. Kindernudeln. Masarap din yung Vietnamese, no? Auch viel Japanisches dabei. Pilyapanis. Suppe, Meron silang tempura. Suppe, Tom Kha-Gai-Suppe. Kumain na kasi kami. Kumain kami doon sa Tom Kha-Gai-Suppe, KFC. klar, guck mal. Ah, Problema? Oh, Problema die Suppe? 6,90 €. Problema? Ja. Das kostet ganz schön viel Geld, den so zu beleuchten. Butter. Philip. Philip. Ja. Hallo. Normalerweise dürfte das Geil gar nicht dahinter stehen. Ich muss hier drücken. Pauwi na ang mga laagan. Ang mga batang gumala, pauwi na. Haha, jetzt ist ein Nippel. Philip, may bola. May bola na naman siyang binili. Pauwi na kami. Ja, ich musste nicht bezahlen. Draußen. Die sind von 1 Team. Si Martin, nagbayad muna ng parking dito dahil sa baba siya. Pauwi na kami. Daan muna kami sa KFC ulit dahil bibilhan namin si Michelle. Hindi kasi kami nag-order agad kay ano siya ba? Hindi na masarap, hindi na malamig pagdating. Hindi na mainit pagdating namin sa bahay kaya hindi kami nag-order agad. Oh, may ano pala nila dyan, oh. Nasa bahay na pala kami. Pagdating namin dito, nag-grocery kami agad kay Sabado ngayon. Hindi pa kami nag-grocery kanina. Inuna namin yung gala namin. Dahil ang ganda ng panahon kanina, hindi masyadong malamig nung umaraw pa. Pero ngayong gabi na, grabing lamig. Tingnan na yung suot ko. Ito lang yung suot ko talaga buong maghapon na nasa labas ako. Tayo to sa panuhot. Ngayon, ikukwento ko na po sa inyo kung bakit maraming bawal sa akin ngayon. Dahil noong Huwebes po ng madaling araw, nagising na lang po ako ng sobrang sakit yung ngipin ko. Dito na side, yung pinakalas talaga dito. Yung ngipin na yun, sira na din yun siya. Nung last time na napunta ako sa dentist, siguro 2 years ago, ano yun siya, may nilisan nila dahil nga may sira na at nilagyan ng pasta. Siguro sa loob nun may infeksyon o hindi ko alam. So bigla na lang po siya sumakit ng madaling araw. Kahit minom na ako ng gamot parang hindi siya nakatulong. Sakit talaga. Hanggang nag-umaga wala akong tulog. At tinitiis ko yung sakit na hindi. At ano ko din yung na hindi ako magingay, na hindi marinig ni Martin na gano'n nangyari sa akin kasi magtrabaho pa siya kinabukasan. Tapos ayoko naman na masturbo siya ako. Kung hindi ako wala akong tulog, pwede naman ako humiga sa mga hapon, pag okay na, makarelax ako, pwede naman ako matulog kahit 1 oras lang. Si Martin, walang pag-asa kasi magtrabaho man siya, panghapon siya nung time na yun, kaya hindi ko talaga siya dinistorbo. Tapos maaga si Martin nagising dahil maghatid nga sa mga bata ako din, maaga kami nagising, alas 7 gising na kami. At sinabi ko sa kanya yung nangyari sa akin, tapos tumawag siya agad sa dentist, mga alas 8. Sabi niya, masakit ng ngipin ko, hindi ako nakatulog ng madaling araw. Sabi naman ng tagal clinic, sige papuntahin siya agad dito. Tapos pumunta ako agad doon, wala akong inom ng kape, wala akong almusal, wala talaga lahat. Diretso talaga ako doon sa dentist na walang, hindi nakapag-almusal at uminom ng kape. Tapos sabi ng dentist na tanggalin na lang daw yung ngipin na yun dahil nga sira na din yun siya, baka sa ilalim yung Sabi niya kung masakit pa daw kung uminom ako ng malamig. Sabi ko kanina umaga nung nag-toothbrush ako, sobrang sakit. Parang mapasukan ng lamig siguro, may butas na naman ba, hindi ko alam. Basta masakit siya. Feeling ko lang na parang napapasok yung hangin sa loob. Kaya sobrang sakit to talaga, grabe. Alam po ba ninyo pag ang ngipin sumasakit, sarap talaga manungtok ng tao ba yung... Alam na po ninyo no, kung nakatry na po yung sumakit ng ngipin ninyo. Sarap manungtok ng tao. Tapos, pumunta ako doon, sabi ng dentist agaling, tapos medyo kinakabahan ako dahil inject ka na naman tayo ng anesthesia, mga ganyan. Yan naman talaga yung mga sakit na part ng tanggalan tayo ng ngipin, no? Yung mga inject dahil pag tinatanggal na yung ngipin mo, hindi naman naramdaman yung sakit. Saka na, pag wala na yung anesthesia sa katawan mo, may naramdaman ka konting sakit, pero yung pagtusok-tusok talaga ng haba ng karayom na nilagay, tapos ginawa ko. Diyan talaga ako minsan pikit na lang ako ba, hindi na lang ako tumitingin.
ano yung ginagawa ng dentist sa akin. Tapos, yun, sinanggal na siya. Bawal ako kumain ng kanin, bawal uminom ng malamig, bawal uminom. Nung time na yun na bago pagkatanggal, bawal ako uminom ng malamig at mainit. At bawal din ng mga kape. Bawal ako uminom ng kape. May mga gatas na like yogurt, bawal din. Maraming bawal sa akin. Bawal ako magtrabaho ng mabigat. Kung magtrabaho ako ng mabigat, magbuhat ng mabigat ba? Bawal. Hanggang 5 days. Bawal muna. Hanggang sa hindi pa mag-okay yung ano ko. Basta marami silang may binigay sila sa akin na mga lista doon, ano yung mga bawal, ano yung mga hindi ko pwedeng gawin, bawal minom ng alcohol, bawal din na magsigarilyo, basta maraming bawal. Tapos buti na lang hindi naman siya hindi siya sumakit nung pagkatapos. Na katulad nung una na tinanggal, sumakit yung ano ko, nag-inom nga ako ng gamot, pero ngayon hindi siya sumakit. Ang galing po ng dentist ko ay, galing siya tagal na pero feel ko lang malapit na yan siya mag-retire kaya medyo may edad na ba. Sobrang galing po ng dentist na yan. Ay, Ginoo ko, hindi ko na-expect na ganun gagawin yun sa ngipin ko. Mayroon sana na pwede pang magawin na hindi tanggalin yun, kaya lang hindi magbayad ng insurance. Kung ako magbayad ang mamahal. Sabi niya, hindi naman pwede na hindi ka naman din mawili sa ngipin na to, kahit sira naman daw. Nilagyan kasi may pasta na din kasi yun. Diba kasi lalim na naman ba, may infection, kaya yun, tinanggal siya. At salamat na natanggal na. At bigla na lang talaga sumakit yung ngipin ko. Grabe, hindi ko talaga... Sabi ko, hindi ako pwede magkasakit. Hindi pwede ako magkasakit kay si Martin panghapon sa trabaho. Mag-alaga ako kayo. Mahirap yung madali mag-alaga ng may sakit na dementia, no? Lalo na ngayon si Uma palagi natutulog. Minsan may araw, hindi siya natutulog. Kanilang madaling araw, wala na naman siyang tulog. Kaya kanina, pagkatapos niyang kumain, natulog na naman. Kailangan talaga na madalian yung trabaho namin na mabigay namin agad yung pagkain niya, mabigay namin agad yung gamot niya kasi pag hindi namin yan ginawa, matulog siya, hindi niya mainom yung gamot niya. Hindi naman pwede yun, no? Kaya may gamot si Uma may gamot sa puso, may gamot din siya na aspirin, meron siyang gamot sa high blood, meron siyang gamot para sa kanyang may guiter kasi yan si Uma pang lifetime yung gamot na inom niya. So maraming gamot yung mga 12 at lahat yung ininom niya sa isang araw. Sa umaga, 6 na. Bago kumain, 2. Pagkatapos ng kanyang almusal, 4. 6. Yung iba sa hapon na at sa gabi. Ang dami niyang gamot, kaya madalian yung trabaho namin. Hindi kaya madali yung trabaho pag may dementia, no? Tapos nagagalit pa minsan. Lalo na pag wala siyang tulog, dahil hindi siya natutulog yung madaling araw, nagagalit. Hindi mo siya pwedeng biruin, nagalit na. Kanina, muntik na ako suntukin. Si Martin kanina, ginanyan, kasi pag ayaw ni Uma, tapos ginawa namin, kasi pahigain namin siya, nagalit siya. Yun, ginanyan niya si Martin, tapos ginanyan pa niya yung tiil niya. Tinadyakan pa si Martin. Ganyan siya pag wala siyang tulog. Sama talaga yung niya, sama yung, niya ba, hindi siya pwedeng biruin. Yun lang muna. Tapos na kami kay Uma, tapos na ako magligpit dito kasi galing kami nag-grocery, no? Pagka dating naman dito sa bahay, nag-grocery kami agad kaya wala na kaming tubig. Nagbili kami ng mainom. At ngayon, ako dahil bukas magsimba kami. Maaga kaming 8:30 magising na kami bukas dahil 11:00 yung mag-start yung misa doon sa simbahan. At yun, mag-asikaso pa naman kami kay Uma, kaya dapat hindi kami late magising bukas. Kaya hindi din ako late matulog ngayon dahil magsimba tayo bukas. At happy weekend po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood sa akin at sa walang sawang suporta kay Mami Rose. Bye-bye! Good night!